Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Pasado 5:00 ng hapon na. Sa maghapong pamamasyal ng Jacob at Joanna, ay humantong sila sa Manila Bay. Nakaupo sa sementong upuan ng dalaga at nasa harap niya ang naka-wheelchair na si Jacob. Yakap niya ito mula sa likuran habang kanilang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng haring araw. Alam mo ba, kapag pinapanood ko ang paglubog ng araw, ay ikaw naaalala ko. Ibinaling pa ni Jacob ang mukha at dumampi ang pisngi nito kay Joanna. Parang may kung anong humaplo sa puso niya. Saglit pa ay napapikit ng maramdaman ang mainit na hininga ni Jacob sa kanyang pisngi. Hindi mo ba itatanong kung bakit, Joanna? Seryosong tanong ni Jacob sa kanya. Bakit nga ba? Nagkipit balikat ito. Ewan ko ba? Basta, naaalala kita. At bigla ko nararamdaman ang kalungkutan. Para bang malapit ka nang mawala, ha, Jacob? Nararamdaman mo rin ba na sa malayo't madali ay magpapaalam na ako sa'yo? Iyon ang isinagot ng isip ni Joanna. Joanna, bakit sa kabila ng mga nangyayari ay nararamdaman ko pa rin hindi maituloy-tuloy ni Jacob ang nais sabihin. Nararamdaman mo pa rin ang ang pagmamahal ko kay Danica kahit hindi na niya ako naaalala. Bakit ba sa tuwing nababanggit na Jacob ang pangalan ni Danica, nakalakip ang pag-ibig nito ay tila gumuguho ang palasyo sa pangarap ni Joanna na kung saan ang hari ay si Jacob at siya ang reyna. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Jacob. Mabuti ka nga at maski pa paano ay nararamdaman mo ang pagmamahal niya. Pero ako, hanggang wakas yata sa pangarap ko na lamang maangkin ang pag-ibig na lalaking mahal ko. Mahal mo ba talaga siya kung sino man yun? Oo, hinihiling ko nga sa Diyos na sana'y makasama ko siya ng matagal. Ayokong iwan siya lalo na ngayon. Ha? Bakit? May bala ka bang mag-ibang bansa, Joanna? Wala naman. Ano ibig mong sabihin? Paano ko sasabihin sa iyong may taning na ang buhay ko? Paano ko sasabihin gusto ko pumabuhay dahil sa iyo? Magawa ko kayang manilukhod at umamot na kahit konting pag-ibig mula sa iyo? Muli ay sumagot ang isip ni Joanna. Joanna, umiiyak ka ba? May pagkabahalang tanong ni Jacob. Hindi niya namalayang tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Pinahid niya iyon ng isa niyang kamay. Naku hindi. Bakit naman ako iiyak? Masyado lang kasing mahangin dito Nagluluhang mata ko sa sobrang hangin. Mabuti na lamang at tumango ito. Agad na nakumbinsi sa kanyang paliwanag. Halika na, umuwi na tayo, dumidilim na. Yaya ni Joanna kay Jacob. Makalipas pa ang ilang minuto. Sumang-ayon naman ang binata. Tulak-tulak niya ang wheelchair na kinauupuan ng binata patungo sa kinapaparadahan ng kotse. Joanna, ano kaya kung makapag-asawa ka ng isang katulad kong lumpo? Magtitiis ka ba na habang buhay siyang kasama? Jacob, hindi mahalaga sa akin ang pisikal na katangian o kapintasan. Basta mahal ko siya. Maligaya ako makasama siya hanggang sa kabilang buhay pa. Alam mo, kung hindi ko lang alam ugali mo, iisipin ko na binobola mo lang ako. Kaya lang kilalang kilala na kita Kaya tiyak na napakaswerte ng lalaking mamahalin mo. Bakit? Hindi mo alam na napakaswerte mo? Joanna, may sinabi ka ba? Hindi. Wala. Ang sabi ko, hindi mo dapat sabihing lumpo ka
Makakalakad ka pa, Jacob ah. Sana nga, nang hindi naman kita maabala. Pwede ba? Hindi ka nakakaabala no? Gusto pa nga lagi mamasyal na kasama ka eh. Eh hindi naman kita nurse ah. Biro ni Jacob ah. Tinapik-tapik niya ito sa balikat. Hindi nga, dahil kaibigan mo ako. Tinulungan niya makasakay sa kotse ang binata. Tiniklop ang wheelchair at inilagay sa compartment bago sumakay na rin at pinaandar ang sasakyan na. Mabuti na rin sigurong hindi kami nagkikita ni Danica. Ayoko makita niya ako sa ganitong kalagayan. Sabi ni Jacob habang sila ay nasa daan na. Sinulya pa ni Joanna sa rearview mirror si Jacob. Nakita niya sa mga mata nito ang pinagtatakmang kabiguan na. Napakunot ang kanyang noo. Nakadama siya ng galit para kay Danica. Ano at nagawa nitong saktan ang lalaking halos sambahin na niya sa kanyang puso't isipan. Kumbatid lamang nito kung gaano kaswerte sa pagmamahal ni Jacob na kanyang inasama. Marahil anuman ang naging kalagayan ng binata, ay hindi nito iiwan siya. Kung talagang mahal ka ni Danica, tatanggapin ka niya sa ganyang kalagayan. Walang may gusto sa nangyari, Jacob. At higit kailanman, ngayon mo siya kailangan. Sana pareho ng katwiran, Joanna. Tama ka. Ngayon ko higit na kailangan si Danica. Mas lalakas ang loob ko kung nandito siya sa tabi ko. Hindi pa ba ako sapat para lumakas ang loob mo? Tanong ng isip ni Joanna. Mas magkakaroon ako ng pag-asang muling makalakad. Hindi ba ako nakakatulong sa pagbibigay ng pag-asa sa'yo? Tanong ulit ng isip niya. Si Danica sana ang magiging inspirasyon ko. Patuloy ng lalaki. Hindi mo ba ako maaaring gawing inspirasyon? Tanong muli ng isip niya. Pero alam mo, Joanna, kung sana nandito siya sa tabi ko. Bakit? Nandito naman ako ah. Hindi mo ba ako nakikita? Patuloy ang pagsagot ng isip ni Joanna. Mahal na mahal ko siya, Joanna. May bahagyang nginig ang boses sa Jacob na muling mangusap. Mahal mo nga siya, aniya. Dahil ngayon lang kita nakita nalulungkot ng dahil sa babae. O hindi kaya nalulungkot ka lang dahil sa kalagayan mo. Tumighim si Jacob. Pinawi ang bigig sa lalamunan. Pareho. Yun lang naman tanging dahilan para malungkot ako. Hindi na sumagot si Joanna. Itunoon na lamang niya ang buong pansin sa manibela. Naitanong niya sa sarili. Malulungkot din kaya si Jacob kapag wala na ako? Ayaw niyang isipin ang kasagutan sa tanong niyang iyon. Batid niyang malulungkot ito. Ngunit ang lungkot na iyon ay hindi katulad ng kalungkutang nadarama na Jacob sa pagkabigo ng pag-ibig nito kay Danica. Nang dumating sila, naroon at naghihintay ang Tito Paulino ni Jacob. Mahigit sa 50 na ang edad nito. May puti na ang buhok. Ngunit likas yata makikisig ang miyembro ng angkan na pinagmula ni Jacob. Pasensya ka na iho, kung ngayon lang kita nadalaw dito. Alam mo namang may importanteng bagay kami inaasikaso ng tita Nena mo sa Davao. Naiwan pa nga siya roon dahil marami pang dapat asikasuhin. Ipinahatid na lamang niya ang pangungumusta sa'yo. Naiintindihan ko po na masyado kayong abala ni Tita Nina, sabi ni Jacob. Sinulya pa nito si Joanna na nakaupo sa tabi. Nagkakilala na po ba kayo ni Joanna, hindi ba dito? Oh yes. Kamusta ka na iha? Magiliw na ngumiti ito sa dalaga. Mabuti naman ho. Tawagin mo na rin akong Tito Paulino. Alam mo ba na madalas kang naikwento sa akin nitong si Jacob? Napakabait mo raw na kaibigan. Kahit nga 3 beses pa lang tayo nagkikita pakaramdam ko ay kilalang kilala na kita. Nakakataba ng pusong malaman na madalas pa siyang nababanggit na Jacob sa tiyo nito. Isa pa nga palang dahilan kaya ako naparito para alokin ka na doon ka muna sa bahay bakasyon na namin sa Tagaytay, iho. That's good idea, Tito. Si Joanna ang sumagot. Mataman na nag-iisip si Jacob. At kung papayag ka, napag-usapan namin ng tiya mo na
Bigyan ka ng physical therapist na makakasama mo nang sa gayon ay mabilis ang iyong paggaling. Wala kang alalahanin dahil may pamangkin ng tita mo na isang physical therapist. Nagpapasalamat po ako sa pagmamalasakit niyo sa akin, tito. Paano ko tatanggihan ang alok ninyo? So ano, sumasang-ayon ka na ba, Jacob? Tumango ang binata. Well, bukas na bukas din ay pupunta tayo sa Tagaytay. Tumingin si Jacob kay Joanna. Meron po akong ideya. Bakit hindi ka sumama sa akin magbakasyon, Joanna? Sabi nito. Hindi ba nabanggit mo sa akin na gusto mong mabakasyon noon? Abay iha, welcome ka rin doon. Nakangiti pang sabi ni Tito Paulino kay Joanna. Ay, kailangan ko po magpaalam kay tiya ko ring, Jacob, Tito Paulino. Hindi ko po basta may iwan ng trabaho sa travel agency. Maaari na may pagpaliban ng pagpunta roon ng mga 2 o 3 araw. Mabuti na rin para may panahon akong sundin ng pamangkin ng tita mo. Siya nga pala, tito. Pwede po bang huwag niyo na po sanang paparatingin sa mga kapatid ko at sa mama ang nangyari ito sa akin? Tumayo sa kinauupuan si Tito Paulino at nagpalakad-lakad. Huminto ito sa tapat ng pamangkin. Bakit ayaw mo ipalam sa kanila nangyari sa'yo? Basta po, ayokong malaman nila ang kalagayan ko. Kasyuwal ang pagkakasabi ni Jacob, ngunit may himigan doon ang paninindigan sa sinabi. Bueno, ikaw masusunod kung yan ang gusto mo. Makakaasa kang hindi tumakarating sa kanila. Mula sa komedor ay lumabas si Dadang at sinabi na kahanda ng hapunan. Nauna si Jacob na nasanay na sa pagpapagulong ng wheelchair. Kasunod nito si Joanna at huling dumulog ay si Tito Paulino sa hapag. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang araw na nakapunta sila sa Tagaytay. Mula sa bahay bakasyonan ng mga noblesa ay matatanaw ang picture square ta Volcano. Mayroon itong hardin na natatamnan ng sari-saring bulaklak at halaman. Ang 5 ektaryang lupain ay natatamnan ng puno ng manakanakang sinasalita ng parang sariwang mga damo at hindi lumalagpas sa hating binti, bagamat may bahagi rin ng damo na lampas tuhod. Matanda na mag-asawang katiwala sa bahay bakasyonan. Mabait ang mga ito at maasikaso at nakakatuwang pakinggan ang pagkasalitang may puntong Batanggenyo, lalo pas na matandang lalaki na si Mang Dado. Si Aling Aureng naman ay sadyang masayahin at kahit hindi tumatawa ay nakangiti ang mga mata. Maaga pa, kasama na ni Aling Aureng sa hardin si Joanna. Habang nagwawalis ng mga tuyong dahon na ang matanda, ay namimitas naman ng mga bulaklak ang dalaga. Pagkatapos mamitas, ay pumasok na siya sa bahay. Naabutan niya sa balkonahe si Jacob. Tahimik na tahimik at nakatuon ng mga mata sa malayo. Good morning. Masayang bati ni Joanna sa binatang bahagya na lamang umiti. Nilapitan niya ito at ipinakita ang mga pinamitas na bulaklak sa hardin. Nakakawili rito, Jacob, no? Lahat ng bagay sariwa. Tingnan mo itong mga bulaklak, oh. Naghanda na ba ng almusal si Aling Aureng? Ibang isinagot ni Jacob. Kanina pa, ikaw lang hinihintay namin eh. Gusto mo na ba ako mag-almusal? Sige. Casual na sabi nito. Nakakapanibago ang aktwasyon ni Jacob na umagang iyon. Nararamdaman ni Joanna na malalim ang iniisip nito. Pinagtitibay iyon ng mga buntong hininga. Hindi na inabala ni Joanna si Aling Aureng sa pagbawalis ng paligid. Nakahanda na ang pagkain, kaya sinalaman naghain ng kanilang almusal ni Jacob. Nang matapos, ay tinawag na niya ang binata para kumain. Walang imik si Jacob hanggang matapos mag-almusal. Hindi nagtangka ang dalaga na kausapin ito pagkat nababakas niya sa mukha nito na ayaw makausap. Naunawaan niya ang mga kilos ni Jacob. Dahil mula na maaksidente ito, ay madalas na bigla na lang nagbabago ang mood. Hahayaan na lamang niya ito sa pananahimik at saka nakakausapin kapag maayos na ang pakiramdam.
Lumipas pa ang ilang araw. 2 araw na sila sa Tagaytay. Nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula kay Tito Paulino at ayon dito ay may bigla ang transaksyon ng kumpanya na dapat asikasuhin. Kaya hindi pa ito makakapunta ng Davao para sunduin ang physical therapist na pamangkin ng tita Nena niya. Baka abutin pa ako ng 3 hanggang 4 na araw dito sa Maynila. Sabi pa ng tito niya sa kabilang linya. But anyway, parang pagkakataon din naman dahil nang tumawag ako sa Davao kanina, nalaman ko sa tita mo na may sakit si Jasmine. Hindi ko pa yata nababanggit sa iyo na siya yung sinasabi ko na pamangkin ng tita Nena mo. Okay lang tito, makapaghihintay naman ako eh. Sabi ni Jacob sa kausap. Kumusta naman po ang negosyo? We're doing fine iho. May posibilidad na madoble ang income ng kumpanya dahil maraming transaksyon na pumapasok. Mabuti po kung ganun Tito Paul. So mag-relax ka muna riyan at tatawag na ulit ako sa iyo ha. Huwag niyo na ba akong alalahanin? Nang ibaba ni Jacob ang telepono, ay napakunot ang noo nito. Narinig niya ang mga sinabi ng binata sa kausap. Kaya kahit hindi niya itanong, ay parang nahuhulaan na niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Pinagulong na Jacob ang wheelchair pabalik sa tabi niya at kinuha ang magazine na kanina binabasa. Si Tito Paulino, hindi pa raw siya makakaalis papuntang Davao. Sabi nito sa kanya maya-maya. Sambit niya, kasabay na marahan tango. Itinupi niya ang hawak na babasahin at sumulyap kay Jacob. Ang mabuti pa siguro mamasyal tayo. Sabi ni Jacob pagdaka at tumingin sa suot na relo. 3:00 pa lang pero makulimlim na. Kaya hindi na mainit ang araw. Maganda na mamasyal ngayon, di ba? Ay, mabuti pa nga. At halos lahat ng babasahin dito ay nabasa ko na yata eh. Sabi ni Joanna at tumayo na sa kinauupuan niya. Lumigid siya sa likuran ni Jacob at hinawakan sa magkabila ang wheelchair. Nakakahiya na sa'yo, Joanna. Baka isipin mo na ginagawa kitang nurse. Gusto mo, sweldohan na kita. May halong biro ang huling tinura ni Jacob. Malapit na sila noon sa may gilid ng borola. Matarik ang bangin at ang ibaba ay makapal ang mga puno. Alam mo, sobra ka. Natatawa niya yung sagot. Magkaibigan naman tayo Bakit kailangan pa akong sweldohan? At saka, may reklamo ka na bang naririnig sa akin? Wala pa nga eh. Ano bang malay ko kung hindi mo lang nasasabi? Patuloy pa rin na pagbibiro sa kanya ng binata. Ewan ko sa'yo, tumigil ka nga riyan Kung ano mga nasa isip mo eh. Hayaan mo na ako na alagaan ka. Dahil masaya naman ako sa ginagawa ko eh. At saka huwag kang mag-alala. Sasabihin ko rin sa'yo kapag nagsasawa na ako sa'yo, okay? So, you see, may tendency rin na magsasawa ka sa akin. Kuwan ay nagtatampong sabi ni Jacob kay Joanna. Kung sakali lang naman yun eh. Nako, tigilan mo na nga yung pagbibiro mo. At baka mamaya ikaw pa ang mapikon. Dito na lang tayo. Anitong pinahihinto na siya sa pagtulak sa wheelchair. Tiniyak muna ni Joanna na hindi gugulong sa kinatatayuan ng wheelchair ni Jacob bago siya naupo sa damuhan malapit sa paanan nito. Gumagana pakiramdam ko kapag pinagmamasdan ko ang Taal Volcano. Para bang walang ibang tao sa mundo kundi ako. Tiningala niya si Jacob. At ikaw lang. Muli niya ibinaling ang pansin sa bulkan. Kung titingnan mo, para itong napalaking painting. Oo nga. Pero alam mo, bagay ka sa lugar na ito. Dahil may pagka-sentimental ka minsan eh. Biro ni Jacob. Bakit? Ako lang ba? Ikaw din naman eh. Ayaw mo lang ipahalata. Hungkag ang tawa na narinig niya mula rito. Siguro nga, walang sayang sabi ni Jacob. Bumago ng upo si Joanna. Niyakap ang mga tuhod at tunukod doon ang baba. Nakatingin pa rin siya sa Taal Volcano. Ngunit sa isipan niya ay iba na nakarehistro. Ipinikit niya ang kanyang mga mata.
At para nakikinikinita niya na silang dalawa ni Jacob ay nagsasayaw sa gitna ng damuhan. Yakap-yakap siya nito ng mahigpit at paulit-ulit na ibinubulong ang walang hanggang pagmamahal sa kanya. Napangiti si Joanna, humigpit ang pagkakayakap sa mga tuhod at nanatiling nakapikit ang mga mata ng pabulong na sambitin ang pangalan ni Jacob. Rosana, mula sa waring pangangarap ng gising ay narinig niyang tinawag siya ni Jacob. Nagmulat siya ng mga mata. Nangambang baka naulinagan ng binata ang madamdamin niyang pagsambit sa pangalan nito. Bakit? Baling niya patingala kay Jacob. Ano yung mga pasa sa braso mo? Tinignan ni Joanna ang bahaging binangkit nito. Nalantad pala ang braso niya nang isulong pa itaas ng hangin ang manggas ng kanyang blusa. Tinakpan niya iyon ang kanang kamay at nag-imbento na may dadahilan sa binata. Marami kasing lamok kagabi. Sa kakatapig ko, ayan, at nangitim. Baka sa mukha ni Jacob na hindi niya ito makumbinsi. Mahirap yatang paniwala ng katwiran mo. Una, kung maraming lamok, bakit ikaw lang nakaramdam? At pangalawa, hindi maaaring maging gagat ng lamok yan, yung mga pasa mo. Bahala ka kung ayaw maniwala. Ang mabuti pa, huwag mo na lang akong pansinin ha. Nag-aalala naman ako Baka kasi kung ano yan, hindi mo lang pinapansin Kagat nga lang to ng lamok. Kapag may nararamdaman ka sa katawan mo, magpatingin ka agad sa doktor. Buong pag-aalalang sabi nito kay Joanna. Oo na, sagot niya, para huwag na lamang humaba ang pag-uusisa ni Jacob. Kinabukasan, umaga pa lamang naroon na naman sina Jacob at Joanna sa may gilid ng borola. Nang mataas na ang sikat ng araw, ay sumilong sila sa lilim ng malagong puno ng mangga. Inilatag ng dalaga ang luna, inilapag doon ang picnic basket at ang maliit na AFM radio, saka pa sa lampak na naupo roon. Pinagsaluhan nila ang chicken sandwich na ginawa ni Joanna. May background pa silang music na pumapailang lang sa maliit na radyo. Nalibang sila sa kung ano-anong kwentuhan at hindi nila namalayan na paglipas ng oras. Nagulat pa si Joanna nang mapatingin sa relo at makitang pasado 1:00 ng hapon. Naku, hapon na pala. Hindi ka pa ba nagugutom? Umiling si Jacob. Busog pa ako sa kinain natin sandwich. Ikaw, nagugutom ka na ba? Busog pa rin ako Dito na muna tayo. Mamayang 4:00 na lang tayo bumalik sa bahay. Sabi ni Jacob. Nag-inat si Jacob at napahikab. Inaantok ako. Okay lang ba sa'yo kung umidlip ako sandali rito? Okay lang, babantayan kita. Ewan kung bakit makahulugan ang ngiting sumilay sa mga labi ng binata. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nag-init ang pisngi ni Joanna. Hindi ka ba inaantok? Tanong ni Jacob. Hindi, kaya umidlip ka na. Tsaka huwag kang mag-alala, babantayan kita. Baka mamaya malaglakan ka ng mangga sa mukha. Nangingiting sabi ni Joanna na itinuro pa ang 2 bubot na mangga na nasa tapat mismo ng binata. Yang mga yan, ano ni Jacob na tiningala ang kanyang tinuro. Mga bubot pa yan Kahit bagsakan ako sa mukha, hindi ako masasaktan Hindi pa naglalaon ng sabihin ni Jacob umihip ang hangin at biro yata ng kalikasan napigtalstang kay ang bubot na mangga at bumagsak sa mukha ni Jacob na noon ay nakatingala. Kitang-kita ni Joanna nangyari at napabunghalit siya ng tawa. Aray! Napalakas ang pagkakasabi niyo ni Jacob. Ayan kasi, ang yabang mo. Nainis tuloy sa iyo yung mangga. Tawang-tawang sabi ni Joanna. Hinimas-himas ng binata ang tinamaan ng bubot ng mangga. Lokong yun Sumupol pa sa mukha ko. Kaya huwag mo nang ulitin sinabi mo at baka maglaglagan lahat ng bunga. Uulan tayo rito ng mangga.
Siguro ipinagdasal mo na mabagsakan ako sa mukha, no? Sinulyapan siya ni Jacob nang mayroong hinalang tingin. Bakit ka naman gagawin yun? Ayoko yata masaktan ka. Ay siya, okay, okay. Tumigil ka na sa kakatawa, ha? Oo na po. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang may marinig silang sigaw na nanggaling sa direksyon ng bahay. Isang pamilyar na boses ng babae ang pasigaw na tumatawag sa pangalan ni Jacob. Halos sabay pa silang lumingon at nakita nilang kumakaway ang papalapit na si Danica. Pabalik na si Mang Dado na siya naghatid sa dalaga sa kanilang kinaroroonan. Hindi pa nakakalapit ang lubusan si Danica ay tumayo na si Joanna sa kinauupuan matapos patay na radyo. Nakunot ang noo niya at sa isip ay sinabing, anong ginagawa nito rito? Habang nakakunot pa rin ang noo. Jacob! Bianca! Parang kinurot ang puso ni Joanna nang makita ang kagalakan sa mukha ng binata. Ibinaling niya ang mga mata kay Danica at pilit niyang inaaninaw sa mukha nito kung ano magiging damdamin nito ngayong makita sa ganong kalagayan si Jacob. Nang makalapit, ay agad na naghawak ng kamay sina Jacob at Danica. Inaasahan niyang yuyukong huli, yayakapin ng mahigpit ng binata at sisiilin ng halik gaya ng gagawin niya kung siya ang nasa katayuan nito. Ngunit hinawakan lamang ni Danica ang kamay ni Jacob. Jacob, I'm sorry for what happened. Kanina ko lang nalaman sa Tito Paulino mo ang nangyari nung tumawag ako sa opisina at siya nakasagot. Punong-puno ng paumanhin ang mga mata ni Danica. Nakatingin lang si Jacob sa magandang mukha ng babae. Bakas na Joanna na naroon pa rin ang dating pagmamahal ng kaibigan niya kay Danica. Hindi ko alam na may nangyari pala sa'yo. Nag-stay kami ng mga kaibigan ko sa Batangas for 2 days at gusto kong palipasan tampo ko sa'yo. Ilang linggo na mula na ma-accident si Jacob. 2 araw ka lang na malagi sa Batangas. Bakit ngayon mo lang nalaman ang nangyari kay Jacob? May pag-iinsultong tanong ni Joanna sa isipan na patungkol kay Danica. Napakalikip-kip si Joanna at napakunot ang noo. Nang nalaman ko ang nangyari, nakiusap ako sa tito mo na samahan ako rito. Gusto kita makausap. Gusto kong magkalinawagan tayo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Jacob. Nagseryoso ang binata. Ano ang dapat nating liwanagan, Danica? Tanong nito sa dalaga. Nasaktan ako sa ginawa mo sa akin. Lalo na pakunot ang noo ni Joanna nang marinig ang sinabi ni Danica. Hinintay niya ang susunod pa. Nang iwan mo ako kasama mga kaibigan ko, kinantsawan nila ako, Jacob. Parang lumalabas na sinisisi pa ni Danica ang binata. Hindi ko mapaliwanag kung ano nararamdaman ko ng mga oras na iyon. And I'll be frank with you. That moment ay nawala na ang feelings ko na nararamdaman sa'yo. At pagkasabi niyo ay bumitiw sa pagkakahawak sa kamay ni Jacob. Hindi nakakilos sa kinatatayuan si Joanna. Lalong hindi niya inaasahang maririnig kay Danica ang sinabi nito kay Jacob. Pati si Jacob ay natigilan. Sinasabi ko na agad ito dahil ayokong isipin mo na kaya tinatapos ko na ang lahat sa atin ay dahil sa sinapit mo. Kung tutuusin, makakalakad ka pa naman, di ba? Hindi na. Tiimbagang nasabi ni Jacob. Hindi maaaring kublin Danica kay Joanna ang pagkabigla. Lihim na napaismid ang dalaga. Sinasabi na nga ba niya? Isa sa dahilan ang sinapit ni Jacob kaya nakipagkala si Danica sa binata. Itatwa man iyon ng babae ay natitiyak pa rin niya. I'm sorry, sabi ni Danica. Nauunawaan kita, Danica. Kung tinatapos mo na relasyon natin, wala na siguro tayo dapat pag-usapan. Tila may bigig ang lalamunan ni Jacob na magsalita. Huwag mong iisipin na ang dahilan ay wala na tayo dapat pag-usapan, Danica. Agaw nito sa sinasabi ng babae. Mahinahon, ngunit naroon ang tigas sa bawat bigkas ng salita.
We can still be friends. Maaasahan mo ako sa tabi mo kapag kinakailangan. Sabi ni Danica na sinulyapan si Joanna at parang noon lamang siya nito nakita. Salamat na lang, pero nandito naman si Joanna eh. Sabi ni Jacob at tiningnan na kaibigan. I'm sorry again Jacob. Kung hindi lang sana nangyari ang hindi natin pagkakaunawaan. Ayoko naman dayain ka eh. Sa paniwalaan kang mahal pa rin kita. Kahit ng totoo ay naawa na lang ako sa'yo. Pagkasabi niyon ay napakagatlabi sa Danica. Nahilang pa ng luha ang mga mata nito. Tumaas ang kilay ni Joanna. Hindi yata niya mapaniwalaan ang luhang iyon sa mga mata ni Danica. Hindi ko kailangan ng awa mo Danica. Makakalis ka na. Pagdataboy ni Jacob dito. I hope you understand. Gumaralgal ang boss nito. Umalis ka na Danica. Mariing ulit ni Jacob. At tubiling tumalikod si Danica. Ilang habang pa lamang ang layo nito ay muling lumingon. Parang gustong bumalik. Pero sa huli ay umalis na rin ito ng tuluyan. Jacob, nag-aalalang nilapitan ni Joanna ang binata. Visit Joanna, wala siyang kwentang babae. Kung kailan ko siya kailangan, sa kaniya ko iiwan. Bakit? Dahil lumpo na ako, di ba? Hindi niya matanggap na ang boyfriend niya ay isang inutil. Hindi malaman ni Joanna ang gagawin nang paghahampasan ni Jacob ang mga hita at tuhod. Jacob, huwag. Baka makasama sa ang ginagawa mo. Huwag mo saktan ang sarili mo kung talagang para sa iyo ay walang kwentang babae sa Danica. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Lumuhod siya sa harap nito at hinawakan ang mga kamay ni Jacob. Hindi niya ito binitawan hanggang sa hindi humupa ang galit. Tama na Jacob, huwag mo saktan ang sarili mo. Bakit siya pa minahal ko Joanna? Bakit siya pa? Hindi lang siya ang babae, marami pa. Huwag mong dibdibin kung mawala man siya sa'yo. Dahil nangangahulugan lang na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pilit niya pinapakalma si Jacob. Tama na. Please, tama na. Humihingal sa galit ng binata. Danica! Danica! Hindi na marinig ni Danica ang pagtawag ni Jacob. Pagkat ng sandaling iyon ay palayo na ang kotseng kinalulunan ng dalaga. Nagkulong sa kwarto si Jacob. Kahit sino ay ayaw nitong kausapin. Nagbalik ng Maynila si Tito Paulino nang hindi nakakausap ng masinsinan ng binata. Tumanggi ito maghapunan, mag-agahan at mananghalian. Ngunit nang muling sumapit ang hapunan ay hindi nakatiis si Joanna. Kinuha niya ang duplikadong susi ng kwarto ni Jacob at pinuntahan ito. Magalit man ng binata ay binuksan niya ang pinto at dinalhan ng pagkain ng binata. Nagkalat ang mga gamit sa loob ng kwarto. Nasa sansulok ang wheelchair na kinauupuan ni Jacob. Nasaktan na kalooban ni Joanna sa nakitang miserabling ayos nito. Marungis ang ayos ni Jacob. Gulo ang buhok at ang paligid ng mga mata ay nanlalalim. Inilapag muna ni Joanna ang tray ng pagkain sa mesang nasa ulunan ng kama. Dinampot niya at ipinatong sa higaan ng mga unan at kumot bago alumpihit na nilapitan ng binatang kaibigan. Jacob, marahan niyang tinawag ang binata. Tumigil siya ilang hakbang ang layo rito. Dahan-dahan nag-angat ng mukha si Jacob. Nakita ni Joanna ang luhang na malibisbis sa kabilang pisngi nito. Ikinubli yun ng binata sa kanya ngunit huli na. Parang dinudurog ang puso ni Joanna. Ang sakit na nararamdaman ni Jacob ay nararamdaman niya rin. Tuluyan siyang lumapit. Naupo sa gilid ng kama paharap dito. Tinangka niya hawakan ang kamay ng binata. Ngunit pinalis siya nito. Kagabi ka pa hindi kumakain. Baka mapano ka riyan. Buong pag-alalang sinabi iyon ni Joanna kay Jacob. Nanatili na kayo ko ang ulo nito. Ang mga kamay ay tila wala ng lakas na nakapatong sa kandungan. Ipinagdala kita ng pagkain. Subalit talaga yatang hindi maaaring kausapin si Jacob.
Humugod ng isang malalim na buntong hininga si Joanna. Pinagsumping ang mga daliri, yumuko, at itinukod sa magkakabit na mga kamay ang noo. Namagitan ng mahabang katahimikan sa kanilang dalawa. Pinakaramdaman ni Joanna ang kawalang kibo ni Jacob. Para niyang naririnig ang sariling pintig ng puso, pati na ang paghinga. Jacob, Jacob. Sigaw ng puso't isip niyang inaalipin ito. Kumilos ang mga kamay ng binata. Pinagulong palayo sa kanya ang kinaupo ang wheelchair. Nagangat ng mukha si Joanna at sinundan ng tingin si Jacob. Huminto ito sa kabilang sulok. Nakaharap sa dingding. Sa ng mga kamay ang ulo. Tumayo si Joanna at lumapit kay Jacob. Sumandal siya sa dingding. Nakahulikip-kip ang mga kamay habang nakapali ang mukha sa binata. Kung ayaw mo kumain, at least kausapin mo naman ako. May pagkadesperadong sabi ni Joanna kay Jacob. Leave me alone, Joanna. Bulong nito, pero nakaabot iyon sa kanyang pandinig. Lumuhod si Joanna sa tabi ni Jacob. Ginagap niya ang kamay nito. At sinunod niya ang utos ng damdaming hagkan ng mga iyon. Binalot ng kalungkutan ng kanyang puso. Nang mga sandaling iyon, gusto niyang umiyak. Makiramay sa kabiguan ni Jacob. Oo, bigo rin siyang tulad nito. Bigo sa pag-ibig na inasama-sama. At kumagawa lang niyang ipagtapat ang kanyang damdamin nang hindi mababaliwala ang mga kagandahang asal ng kanyang isinalang-alang. Hindi kita maaaring iwan, Jacob. Nakakalimutan mo na bang ako ang matalik mong kaibigan? Nakahanda akong damayan ka. Makikinig ako sa mga sasabihin mo. Nagbaba ng tingin si Jacob. Tumitig ito sa kanyang mukha. At matagal na nagtama ang kanilang mga paningin. Kausapin mo naman ako. Baka matutulungan kita. Para kahit papaano ay gumaan ang dinadala mo sa dibdib mo. Hindi mo matutulungan, Joanna. Mas mabuti bang iwan mo na lang ako? Iiwan kita kung kakainin mo pagkain dinala ko para sa'yo. Hindi ako nagugutom. Pinisil ni Joanna ang kamay ni Jacob. Please, manghihina ka kung di ka kakain. Papatay mo ba ang sarili mo, Jacob? Unti-unti na akong pinapatay ng mga nangyayari to sa akin, Joanna. Ikaw naman nagpaparusa sa sarili mo eh. Ikaw mismo ang unti-unting papatay sa sarili mo. At hindi ako makakapayag na gawin mo yun sa sarili mo, Jacob. Leave me alone now, please. Ani ni Jacob. Sabay bawi na mga kamay mula sa pagkakahawak ni Joanna. Jacob, please, Joanna. I'll be fine now. Hindi niya nakikita sa mga mata ni Jacob ang katotohanan ng mga salitang iyon. Salamat sa pag-aalala mo. Kakain na ako, kaya maaari mo na akong iwan. Hindi pa rin kumilos si Joanna. Lilipas din ito maya-maya lang. Huwag matigas ang ulo mo, Joanna. Iwan mo na ako. Mariing sabi ni Jacob. Walang nagawa si Joanna kundi sundin ang kahilingan ng binata. Lumabas siya sa kwarto at naiwang walang waring kibo si Jacob hanggang isara na niya ang pinto. Kamusta na siya? Usisa ni Aling Auring na naabutan ni Joanna na nakaupo sa komedor kaharap si Mang Dado. Nanlulumong naupo sa silya ang dalaga. Kakain na raw ho siya. Hindi ko lang alam kung totoo sa loob niya yun. Kawawa naman si Sir Jacob, ma'am. Sabi ni Mang Dado. Sana nga po matapos ang lahat Mang Dado, Aling Auring. Ayoko na makita sa miserabling buhay ang kalagayan ni Jacob. Matagal na nakalabas ng pinto si Joanna nang kumilos si Jacob. Pinagulong niya palapit sa kinapapatungan ng pagkain ang kinaupo ang wheelchair. Masarap ang pagkain inihanda para sa kanya ni Joanna. Saka naramdaman ni Jacob ang pagkakalam ng sikmura nang makita iyon. Sa loob lamang ng 5 minuto, naubos niya ang lahat ng pagkain. Nang sumunod na mga araw, ay matamang na pinakaramdaman ni Joanna ang mga kilos ni Jacob.
Wala pa rin itong imik at patuloy na nagukulong sa kwarto. Kapag dinadalhan niya ito ng pagkain, kadalasan ay naabutan niya itong nasa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas. Kapag nailapag na niya ang tray ng pagkain sa lameseta, ay lalabas na siya nang hindi malang pinapansin ni Jacob. Tahimik at malamig ang gabi. Walang ibang maririnig sa paligid kundi ang huni ng mga kuliglig. Sa ganitong pagkakataon ay higit na nakakadarama ng kalungkutan si Joanna. Nagbabalik sa kanyang alaala ang malulungkot na araw ng kanyang kabataan. Hindi siya tunay na anak ng mga itinuring niyang magulang. Sa simula pa lamang ay alam na niya iyon. Ang walang pusong babae na nagbigay sa kanya ng buhay ang nag-iwan sa gate ng bahay ng mga nakilalang magulang. Walang ibang anak ang mga ito. Kaya nang sabay na mamatay sa isang aksidente ang kinagis ng mga magulang sa sasakyan, ay siya lamang naiwang tagapagmana. 20 taon siya nang naulila at ang kapatid na babae ng kanyang ama-amahan ang sumubaybay sa kanya hanggang sa makatapos siya sa kursong komersyo. Nang matapos siya sa pag-aaral, ay ipinasok siya ng kanyang tiya sa travel agency na pinamamahalaan nito. Ang pagpamanimuni ni Joanna ay pumukaw ng malakas na kalabog mula sa katabing kwarto na kinaroroonan ni Jacob. Pasado 9:00 na sa kanyang relo ng mga oras na iyon. Walang pagmamadali sa kilos niya na bumangon at idikit ang tenga sa plywood ng dingding. Pinakaramdaman niya ang kaganapan sa kabilang silid at nang muling marinig ang kalabog ay nagpasya siyang lumabas ng kwarto para tingnan kung ano nangyayari sa binata. Tinawag ni Joanna ang pangalan ni Jacob sa pagitan ng mahihinang pagkatok sa pinto. Tinugon siya ng binata at binigyan ng permisong pumasok. Pagkabukas niya ng pinto, ay nakita niya ito nakalumpas sa sahig. Jacob, anong ginagawa mo riyan? Gulat na sabi ni Joanna. Nilapitan niya ito at tinulungan makahiga sa kama. Nahirapan din siyang tulungan ito at alalayan pagkat matangkad na lalaki si Jacob. At nagpaliwanag kay Joanna ang binata. Lilipat na ako rito sa kama nang mawalan ako ng balanse. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Mabuting at namalayan mo. Kung hindi, diyan siguro ang papalipas na magdamag sa sahig. Hindi pa kasi ako dalawin na antok eh. Nabahala ako na makarinig na kalabog dito. Salamat sa tulong mo ha. Magpahinga ka na. Okay na ako rito. Sabi ni Jacob. Inayos muna ni Joanna ang kumot ni Jacob. Hinalikan sa noo ang binata bago lumabas ng silid. Pagkapindid ng pinto sa kanyang likuran, ay humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Mahal na mahal kita, Jacob. Mahal na mahal kita. Iyon ang sabi ng isipan ni Joanna.